Chapter 4. Napalingon ako habang naglalakad sa hallway. Papunta na ako sa dining area para mag-breakfast. First time ko sumabay sa pamilya Ibanez kaya labis ang kaba ko. Sir Grayson, good morning. Napahinto ako. Napansin ko kasi nalalapitan ako ng lalaki. Nakangiti lang sa akin si Sir Grayson hanggang sa tuluyan siyang nakalapit sa akin. Don't be too formal. You're going to be part of the family. Just call me Gray. Huminto muna sandal si Grayson at nakita kong pinasadahan niya pa ng tingin ang mukha ko. Tingnan mo nga naman ang swerte ng kuya ko. Ha! He's really lucky na ikakasal siya sa'yo. Para siyang nanalo sa loto. He is too old for you, mas bagay sa'yo. Yung mga nasa 23 lang ang edad tinawanan ko na lang si Grayson at nagel-aked na. Obviously ay patungkol sa kanya ang sinasabi niya dahil 23 years old na siya, 5 years lang ang gap namin hindi kagaya kay Ace na 18 years ang tanda sa akin. Sinabayan naman ako ni Gray sa paglakad. Simula nang malaman nito na magpapakasal kami ni Ace ay ganun siya lagi. Naiinggit daw siya sa kuya niya dahil nga raw may crush siya sa akin. Naglalakas loob pa siyang sabihin sa akin iyon kahit na may girlfriend na siya. Hindi ko naman na masyadong siniseryoso ang sinasabi nito sa akin. Ayokong maging dahilan leon ng problema sa akin in the future kaya hindi ako nagpapakita ng motibo kay Grayson na sakyan ang mga biro nito. Kaya nga medyo umiwas na ako kay Grayson at baka sabihin na naman ni Ace na malandi ako. Dadaan muna ako sa kusina, Gray. Palm ko. Ayoko naman na makita kaming dalawa ni Ace na sabay pupunta ng dining table. Hindi ko nga rin sure kung naroon na si Ace sa dining area. Kaya worried pa ako na makita kami ngayon ni Grayson na nag-uusap. Tinanguan naman ako ni Grayson at dumiretso na siya sa dining area. Ako naman ay nagpunta ng kusina. Naabutan ko roon si Lola at Ate Trish na busy sa paghahanda ng ibang pagkain. Malamang ay mga pahabol na lang, yun at nakaprepare na ang food sa table dahil ang nakita ko ay ang fruits na dala ni Ate Trish. Oh, bakit nandito ka pa, Venus? Tanong ni Lola. Nahihiya pa kasi ako na magpunta dun parang nol lang ako. Sus, wag kang mailang, baby girl. Nandun na ang future hobby mo. Baka hinihintay ka na. Puntahan mo na habang maganda pa ang mood. Singit naman ni Ate Trish. Bigla akong namula nang malaman na naroon na nga si Ace sa mesa. Bigla ay inatake naman ako ng kaba sa dibdib. Ngayon pala may hindi ko alam kung paano magre-react mamaya habang kumakain. Naiisip ko palang si Ace ay parang nanginginig na ang tuhod ko. Nasanay na akong ang mga kasambahay ang kasabay kong kumain. Kaya panigurado na may ilang ako mamaya. Bigla pang bumalik sa alaala ko ang nangyari kagabi sa pamamanhikan. Matapos niya akong sabihan na bawal ko na raw siyang tawagin ng sir, at bawal akong magsalita ng po, sa kanya ay bumalik kami doon sa loob ng bahay. Naging maayos naman ang pag-uusap sa side ng family namin. Nang mag-uuwian na ay kinausap pa ako nila tatay ng masinsinan. Sobrang natuwa na ako na kahit isang araw ay nabuo ang pamilya ko. Wala naman silang tutol sa kasal namin dahil nga sa iniisip nila na may nangyari talaga sa amin ni Ace kahit hindi naman ako sure kung meron nga. Yun lang ay sabi nila ay sobrang tanda na daw ni Ace para sa akin. Para na raw kaming magtatay. Sa huli ay wala naman silang reklamo at sinabi na mas mapapaganda ang buhay ko dahil nalaman nga nilang mayaman ang mapapangasawa ko. Magkasabay kaming umuwi ni Ace. Kaming dalawa lang sa kotse niya at hindi ko expect yon. Halos hindi ko alam kung paano naitawid na makauwi ng mansyon habang nasa biyahe kami. Walang kaming kibuan pareho sa loob ng sasakyan. Pagkarating naman sa mansyon ay wala na rin naman siyang sinabi pa sa akin kahit sa tingin ko ay may gusto pa siyang sabihin dahil madalas ko siyang nahuhuli na tumitingin sa akin. Kagabi ay hindi ko naman maintindihan ang sarili ko. Kahit paano ay naging masaya ako dahil tanggap ng pamilya ko ang pag-aasawa ko kahit sobrang aga. Hindi rin mawala sa isip ko si Ace. Halos titigan ko na nga lang ang binigay niyang flowers sa akin. Sobrang kinilig ako dahil first time ko tumanggap ng bulaklak mula sa lalaki. Hindi kasi ako tumatanggap sa mga nanligaw sa akin noon. Nagtungo na ako sa dining area dahil mukhang magsisimula na silang kumain. Sumabay na ako ng lakad kay Ate Trish na papunta na rin doon dala ang mga prutas. Nang pagkarating ko doon ay agad kong nakita ang likuran ni Ace.
Nakita kong bakante ang katabi niyang upuan na dati ay inuupuan ni Grayson. Oh, hiha, good morning. Nandyan ka na pala, bati sa akin ni Don Ramon nang makita ako. Good morning po, Daddy, nauutol pa na sabi ko dahil hindi pa naman ako sanay na tawagin siya sa ganoon. Maupo ka na sa tabi ng asawa mo. Natigilan ako sa utos ni Don Ramon. Asawa, excited lang. Lumapit na ako sa mesa. Hindi pa rin lumilingon sa akin si Ace. Hindi ko tuloy alam kung ano ang reaksyon nito na nandito na ako. Baka naman masira na naman ang umaga niya na makakatabi ako sa pagkain. Naupo ako sa table na nasa tabi ni Ace. Pinasadahan ko muna ng tingin ang mga tao doon sa table at nginitian ko. Lahat naman sila ay ngumiti ng pabalik sa akin. Matapos ay lumingon ako kay Ace. Formal na ang suot nito at papasok na sa opisina. Good morning Ace, parang hinang-hina ako sa pagkakasabi ko noon, hindi ko tuloy alam kung narinig niya. Napansin ko na lang ang paglunok ni Ace at matapos ay lumingon sa akin. Nang magtama ang paningin namin ay as usual. Parang namamagnito na naman ako sa titig nito. Good morning, Venus, formal lang na sabi nito na babilas na iniwas ang tingin sa akin. Parang musika naman sa pandinig ko na binati ako ng good morning ng magiging asawa ko. Simula ng umagang iyon ay unti-unti ko nang in-embrace na soon to be Mrs. Ibanez na talaga ako. Lumipas ang mga araw at medyo nasanay na ako sa daily routine ko sa mansyon. Napansin ko naman na mayroong pagbabago sa ugali ni Ace sa akin. Nabawasan na ang mga masasakit nitong sinasabi sa akin. Pero kapag may hindi ito nagugustuhan ay kumikirot naman ang puso ko sa mga sinasabi nito sa akin. Kagaya na lang na isang beses ay may tinanong lang sa akin si Grayson at galit na galit ito dahil nahuli niya kami na magkausap. Doon ay nakita ko na naman ang malatigreng galit ni Ace na sinabihan ako na may gusto raw ako kay Grayson at sinisedus ko ang pinsan niya. Kung alam lang ni Ace na siya ang gusto ko. Sa bawat araw ba naman na nagdaan ay parang mas lumalim pa ang pagtingin ko sa lalaki. Parang hindi na basta lang crush. Kaya kahit paano ay umaasa ako na kapag kasal na nga kami ay magbabago na ito ng tuluyan sa akin. Busy pa rin naman si Ace sa trabaho at hindi naman kami laging nagkikita. Madalas nagkukulong lang ako sa kwarto ko at magkakasama lang kami tuwing breakfast or dinner. Tapos noon ay balik na kami sa kanya-kanya kwarto. Pero ang laki ng impact sa akin ng mga simpleng pagsasama namin ni Ace. Tungkol naman sa pag-aayos ng kasal namin, hindi naman ako naging busy dahil pinaasikaso ni Daddy Ramon ang papers para sa kasal namin. Pinatahiyan naman ako ni Doña Tasha ng isang simpleng wedding dress. Simpleng white dress lang iyon at nagustuhan ko dahil ayoko naman ng sobrang bongga ang itsura ko sa kasal namin. Binilhan din ako ng mag-asawa ng mga damit. Hindi ko naman yung natanggihan na dahil kusa na lang dumating yun sa kwarto ko. Nag-aalala pa nga ako at baka mas amain pa yun ni Ace. At isipin nito na sobrang nasasarapan ako sa treatment ng mga magulang niya sa akin. Pero wala naman siyang nabanggit sa akin tungkol doon. Parang hindi na nga nito pinapamuka sa akin na gold digger ako. Ewan ko, siguro ay naging busy lang siya sa work. Hanggang sa dumating na ang araw ng kasal. Ano, Venus, excited ka na bang maging Mrs. Ace Brian Ibanez? Sabihin mo lang kung gusto mo nang mag-quit. Willing kami ni Trish na maging proxy. Tukso ni Ate Gladys habang nasa sasakyan kami. Kaihinto lang namin sa munisipyo kung saan kami ikakasal. Kinakabahan ako, Ate Gladys. Huwag kang kabahan, baby girl. Baka masira ang beauty mo. Sina Ate Trish at Ate Gladys ang nag-make up sa akin. Halos hindi nga ako makapaniwala sa itsura ko ngayon. Parang kahit ako ay gandang-ganda sa sarili ko kahit simpleng white wedding dress ang suot ko. Tinulungan na ako ni Ate Gladys na bumaba ng sasakyan. Grabe, sobrang ganda ng bride. Ewan ko na lang pagdating ng honeymoon kung makailang round sayo si Sir Ace. Dagdag na tukso pa sa akin ni Gladys. Nang marinig ko, yun ay pakiramdam ko ay namula ako ng husto. Isa pa liyon sa nagpapakaba sa akin ngayong araw na ito. Pagkatapos kasi ng civil wedding ay kakain lang kami sa isang restaurant. Tapos ay dedereko na kami ni Ace sa isang hotel. Si Don Ramon pa mismo ang nag-arrange noon. Nang dahil rin sa pag-iisip ng tungkol sa honeymoon ay halos hindi rin ako nakatulog kagabi. Konti lang naman ang pupunta ngayon.
Pamilya lang at kumuha sila Don Ramon ng witness sa kasal. Halika na, Venus, naghihintay na raw sina Sir Ace sa loob. Pag-aya naman ni Ate Trish. Ilang lunok ng laway ang ginawa ko hanggang sa makapasok sa hall kung saan kami ikakasal. Since civil wedding lang ito ay hindi naman ako kailangan na mag-march. Pagpasok sa loob ng room ay agad akong pinagtinginan ng lahat ng naroon. Pero agad hinanap ng mata ko si Ace. Nilinggan niya ako. Kahit malayo ang pagitan namin ay parang tumagos sa akin ang titig nito. Alam kong natigilan ito at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Nagpadagdag sa tensyon na nararamdaman ko ang ginawa nito. Anak, nawala ang atensyon ko sa lalaki nang narinig tawag ni nanay sa akin. Lumapit ito sa akin kasama nila tatay at binati ako sa kasal ko. Lumapit din sa akin ang parents ni Ace. Katikot takot na papuri rin sa akin ang narinig ko. Ang ganda-ganda ko raw. Shall we start? Hiha. Late na ng 10 minutes ang schedule. Tumango naman ako kay Daddy Ramon. Lumapit na ako sa may harap ng table kung nasaan ang judge na magkakasal sa amin. Naroon na si Ace. Pinipilit kong iiwas ang tingin dito dahil nako-conscious ako. Isa pa ay sobrang tense ko at ang bilis ng tibok ng puso ko. Excuse me, you forgot this. Nang nilinggan ko ay nagulat ako dahil si Grayson iyon at nakangiti sa akin. Gray, sambit ko, hawak nito ang isang wedding bouquet at inabot sa akin. Ngumiti ako ng tipid kay Grayson. Sa gilid ng mata ko ay alam kong nakatingin sa akin si Ace at baka magalit na naman ito dahil tungkol na naman sa pinsan niya. Pero alangan naman na simenggutan ko ang lalaki. Sobrang ganda mo, Venus. Pahabol na sabi ni Grayson at mabilis na umalis sa kinatatayuan namin. Tumingin muna ako kay Ace bago humarap sa judge at nakita ko ang paggalaw ng panga nito at matalim ang tingin nito sa harapan. Binaliwala ko na lang. Let's start the ceremony. Sambit ng judge. Nanlalamig ang kamay ko nang inumpisahan ang seremonya. Sandali lang naman Leon pero parang katumbas ng oras ang sandali habang katabi ko si Ace na walang imik. Hindi nagtagal ay tinanong na kami ng judge. At pinagharap kami sa isa't isa. Halos tumigil ang mundo ko nang muling magtama ang mata namin ni Ace. Ilang sandali pa ay yumuko ako dahil hindi ko nakayanan ang tingin ni Ace. Hindi ko na rin naririnig ang paligid dahil nabibingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. I do. Narinig ko lang nabanggit ni Ace. Hindi ko na namalayan ang tanong ng judge. Wala na ako sa sarili dahil lang saglit lang ay narinig ko ang mga bulungan sa tabi. Yun pala ay tinatanong na ako ng judge. Again Ms. Venus Sebastian. Tinatanggap mo ba si Mr. Ace Brian Ibanez bilang iyong kabiyak? Do. Nanginginig na sabi ko na nakatingin sa seryosong mukha ni Ace, parang galit na hindi ko maintindihan. Ilang sandali lang ay narinig ko na ang palakpakan dahil na-pronounce na kami bilang mag-asawa. You may now kiss your wife sambit ng judge. Nanlalambot ang tuhod ko sa narinig. Ilang sandali pa ay nanigas ako sa kinatatayuan nang biglang hinawakan ni Ace ang magkabilang pisngi ko. Tila damaloy ang libo-libong boltahe ng kuryente sa akin. Hindi ko na napigilan nang inilapit ni Ace ang mukha nito. Napatindi na lang ang hawak ko sa wedding bouquet. I'll punish your lips for smiling at my cousin. Mahinang sambit ni Ace nang halos gahibla na ng buhok ang pagitan ng labi namin. Kinabahan ako sa narinig at ipinikit ko na lang ang mata dahil alam kong segundo na lang ay magdidikit na ang mga labi namin. Nang dumampi ang labi ni Ace ay tila tumigil ang mundo ko. Alam kong ito ang first kiss ko, unless ay hinalikan ako ni Ace ng gabing magkatabi kami. Ang bango ng bibig ni Ace at amoy na amoy ko. Akala ko ay simpleng smack lang ang gagawin ni Ace pero ginalaw pa nito ang labi at sinisipsip ang ibaba kong labi. Hindi ko alam kung paano ito tutugunan. Hindi pa ako marunong humalik. Halos hindi ako nakagalaw sa halik ni Ace. Hindi lang basta halik Leon kundi laplap. Ang kaibahan lang ay hindi ako makatugon. Umabot yata ng ilang segundo iyon hanggang makarinig ako ng hiyawan at panunukso. Sobrang namumula ako nang humiwalay ang mga lips namin sa isa't isa. Nakita tuloy nila Lola ang halikan namin. Nakakahiya. Biglang nag-iwas ng tingin sa akin si Ace. Ewan ko at feeling ko ay ininis niya lang si Grayson. Pero ako yata ang hindi makaka-move on sa halp na yun. Parang dumb-aikit na, yung lips ni Ace sa labi ko.
Masarap ba, Venus? Tanong ni Ate Gladys. Agad akong namula sa panunukso nila Ate Gladys at Ate Trish sa akin. Tungkol pa rin yun sa first kiss namin ni Ace. Shoota. Ang solid ng kiss na, yun. Parang nabigla si Sir Ace sa gigil sa yuha. Nakalimot yata, sabi naman ni Ate Trish. Nakita kong halos mangisay na silang dalawa sa kilig. Kaya nga nai-imagine ko tuloy, yung gigil niya sa'yo kapag nasa kama na kayo sa honeymoon niyo. Dagdag pa ni Ate Gladys. Hindi na ako makareact sa kanila. Naghalo-halo na kasi ang emosyon ko at idagdag pa ang bulgar na panunukso ng dalawa sa akin. Sobrang shock ko pa rin hanggang ngayon sa pinagsaluhan namin na torrid kiss. Pero sa part lang naman ni Ace ang torrid, kasi hindi ko naman ginalaw ang labi ko, pero ang Ace ay halos sipsipin na ang buong bibig ko. Tsaka hindi pa ako makalapit kina nanay, tatay at lola dahil nahihiya ako. Biruin mo na ang anak nila na mukhang inosente pa ay nakita nilang nakikipaghalikan ng ganon ka-wild sa lalaking matandal kayo talaga. Pupuntahan ko lang sila lola. Palem ko na lang sa dalawa kong ate. Humakbang na ako palayo sa kanila. Balak ko na magpunta na lang sa isang sulok para mapag-isa. Nil-eyebot ko ng tingin ang paligid. Magulo pa kasi at nakita kong magkausap pa ang family ko at family ni Ace. Ayokong lumapit doon at pag-uusapan ako. Hinahanap ng mata ko si Ace pero hindi ko siya makita at mabuti na lang dahil ayoko pa siyang harapin. Hindi yata ako makakakilos ng maayos sa presensya ng bagong asawa ko. Bigla naman na lumingon sa kinatatayuan ko si nanay at sumenyas na lumapit ako sa kanila. Kahit nahihiya pa ako at bakas pa sa mukha ko ang pag-blush dahil sa panunukso nila Ate Gladys ay napilitan akong lumapit. Nanay, sambit ko. Nasaan na ba ang asawa mo? Aalis na raw tayo, sabi nila Bulay. Sambit ni nanay na nilingan din ang paligid. Oo nga, biglang nawala matapos ang ceremony. Tanong ni Daddy Ramon. Lumingon naman ako sa paligid. Wala pa rin ang anino ni Ace. Kanina kasi na pagkatapos ng ceremony at nagsilapitan na sa amin ang mga bisita ay lumayo na nga ako at hinayla ako nila Ate Gladys at hindi na ako nag-abalang tumingin pa sa asawa ko. Naks! Asawa ko talaga. From single to married na ang status ko. Bigla naman na lumapit si Giovanni sa amin, kasunod nito si Grayson na may malagkit na tingin sa akin. Doon ko lang napansin na kasama pala nito ang girlfriend niya na katabi niya. Nagpunta siya ng bathroom, Tito Ramon. Singit ni Giovanni sa amin. Oh, okay, let's wait for him para makaalis na tayo, sagot ni Daddy Ramon. Naupo muna kami at naghintay ng ilang minuto kay Ace. Bakit naman ang tagal niya, Tasha? Nalinip na banggit ni Daddy Ramon nang halos lumipas ang mahigit pang 10 minuto. Napapatingin pa ito sa wristwatch niya at napapailing. He's here, biglang sabi ni Mommy Tasha. Pagkarinig ko ay bigla na naman kumabog ang dibdib ko. Dad, shall we go? Narinig kong sabi ni Ace na natatakot akong tingnan hanggang ngayon. Nagsitayuan naman ang mga kasama ko at napatayo na lang din ako. Nakaharap na sa amin si Ace. Nakayuko lang ako kaya di ko nakikita ang itsura nito. What took you so long? Tanong ni Mommy Tasha. I just went to the restroom, sagot ni Ace. Doon na ako nag-angat ng tingin. Napalunok na lang ako nang muling mamasdan ang mukha ng asawa ko. Na mukhang pinagpawisan pa. Bumaba pa ang tingin ko sa suot nitong polo na kulay baby blue at may napansin akong parang talsak ng tubig doon sa may bandang tiyan niya. Tumae ba siya? Tanong ko sa isip kung bakit ito natagalan sa CR. Binalik ko na lang ang tingin sa mukha ni Ace. Wala naman sa akin ang tingin nito kaya malaya kong napagmasdan ang gwapong mukha nito. Sobrang tagal mo naman, Ace. Pupunta na tayo sa restaurant para i-celebrate ang wedding nyo. Sambit ni Daddy Ramon. I just mean one of our client called. May pinag-usapan lang kami, Dad, kaya natagalan ako. Binaling ni Ace ang tingin sa akin kaya parang biglang lumundag ang puso ko. Napansin ko ang paghagod ng tingin niya sa nakaawang kong labi. Tapos bigla siyang nag-iwas ng tingin at binaling sa parents niya. Let's go, Dad, sure. Pakialalayan mo na ang asawa mo. Napasinghap naman ako nang tinabihan ako ni Ace ay nilagay ang isang kamay sa likod ko para alalayan ako palabas kami ng hall. Nanibago lang ako dahil may hamalong amoy sa pabango ni Ace. Parang amoy Zonrox na hindi ko maintindihan. Binaliwala ko na lang.
Halos pigil ko ang bawat paghinga nang sabay kaming lumakad ni Ace papunta sa parking ng sasakyan namin. Kanya-kanya kaming lapit kasama ng ibang bisita sa kanya-kanyang sasakyan. Nag-provide naman ang pamilya Ibanez ng sasakyan ng mga magulang ko. Kaming dalawa lang ni Ace ang sakay doon sa sasakyan niya. Pinagbuksan naman ako ng lalaki ng pinto at agad akong pumasok sa kotse doon sa tabi ng driver's seat. Nag-seatbelt ako habang si Ace naman ay umikot sa kabilang pinto. Pagkapasok niya ay agad niyang kinuha ang pabango na naroon sa glove compartment ng sasakyan. Nag-spray siya sa polo niya at matapos ay nag-seatbelt. Kulang na lang ay mapapikit ako ng masamyo ang amo ni Ace. At least ay wala nang humahalong ibang sa amoy sa kanya. Iniwas ko na ang tingin kay Ace at sa kabilang side ako tumingin. Baka mapansin nitong pinagmamasdan ko siya habang busy siya. Hanggang sa pinaandar na ni Ace ang sasakyan. Wala na naman kaming kibuan sa loob habang bumabiyahe. Inabala ko na lang ang isip na pagmasdan ang mga dinaanan namin. Pero hindi pa rin mawaglit sa isip ko ang nangyari kanina sa amin. Hindi ko na malaya na napahawak na pala ako sa lips ko at sakto na huminto kami sa isang restaurant. Bigla ko tuloy inalis ang daliri sa labi at nang tumingin ako sa driver's seat ay nakaawang ang labi ni Ace na natigilan sa akin. Pero agad rin itong nag-iwas ng tingin. Inabala nito ang sarili sa pagtanggal ng seatbelt kaya nagtanggal na rin ako. Bumaba si Ace ng sasakyan. Pinagbuksan niya naman ko ng pinto. Pumasok na kami sa loob ng restaurant matapos iwan ni Ace ang susi doon sa staff ng restaurant na sumalubong sa amin para i-park ang sasakyan. Mukhang kilala si Ace dito sa pinuntahan namin. Naroon na ang mga bisita sa loob nang makarating kami. Masaya kaming nagsalo-salo. Pinilit ko na lang ang sarili na makipagsabayan sa mga panunukso ng ilan. Si Daddy Ramon ay tungkol sa apo naman ang topic at kakwentuhan ang mga magulang ka. Si Doña Tasha naman ay nakafocus doon sa dalawa nitong pamangkin. Si Ace ay nasa tabi ko at seryoso lang din habang kumakain. Napakasarap ng pagkain dito sa restaurant na ito at kahit paano ay nag-enjoy ako. Hanggang sa natapos na ang lunch at nagpaalam na kami sa mga bisita na nagpunta. Umalis na kami ni Ace at nagtungo agad sa hotel kung saan raw kami mag 1 night 2 day stay para sa honeymoon. Habang nasa sasakyan ay halos hindi na ako mapakali pero hindi ko pinapahalate sa asawa ko. Hanggang sa makarating na kami sa mismong hotel. Eleganteng Hotel Leon. At nang makapasok kami sa loob ng kwarto namin ay hindi na agad ako makahinga nang makita ang ilsang kama na naroon. Nang inig ng tuhod ko at hindi makagalaw lalo na nang isinara na ni Ace ang pinto ng kwarto namin at narinig ko ang paglock ng pinto. No, hindi ako handa sa mangyayari sa amin. Sigaw ng utak ko. Narinig ko ang yabag ni Ace mula sa likod ko. Nakagat ko ang ibabang labi. Hanggang sa feeling ko ay nasa likod ko na siya ay lakas loob akong hinarap siya. Pinilit kong makipag-eye contact. Halos matuno ako nang magkatitigan kami. Kasabay noon ay parang may tambol sa dibdib ko. You look tensed, sambit ni Ace. Napayuko ako. Don't be scared. Wala akong balak na galawin ka sa honeymoon na ito. You're not my type. And about the kiss. That's nothing. Napilitan lang akong gawin, yun to warn Grayson. Because I know that he's trying to annoy me by seducing you, and yet nagpapaseduce ka naman. Panipi. How's the honeymoon, Newly Wednesday? Masayang salubong sa amin ni Daddy Ramon nang makarating kami dito sa mansion mula sa 2-day honeymoon. Katabi niya si Doña Natasha na tipid lang na nakangiti sa amin. We had fun, Mom and Dad. Seryosong sagot naman ng asawa ko. Good. I like it. I'm so excited to carry my apo in the future. Better rest now. Mukhang puyat pa si Venus from your honeymoon. Pinagod mo siguro ng husto. Mas lumawak pa ang ngiti ni Daddy sa anak niya matapos akong sulyapan saglit. Kung alam lang nila ang dahilan ng pagkapuyat ko. Hindi dahil sa pinagod ako ni Ace sa kama, kundi dahil sa kaka-overthink ng malala tungkol sa mangyayari sa future ko. Ganito lang naman ang nangyari sa tinatawag nilang honeymoon. Bale, parang hangin lang ako sa loob ng kwarto na, yun buong magdamag. Dala ni Ace ang laptop niya at nagtrabaho lang ng buong magdamag. Tumigil lang yata siya nang pagod na siya at halos patulog na ako noon. Halos hindi ako kinausap ni Ace,
accept kapag oras na ng pagkain at magpapa-order kami. Tapos kakausapin niya lang ako para i-remind na hindi niya ako papatulan kaya, wag daw akong mag-alala. Na-sense niya rin kasi na nailang akong matulog nang may kasama sa kwarto. Sa sobrang busy no Ace ay hindi niya naman ako sinungitan kaya okay na rin yung naging setup namin sa nagdaan na araw. At hindi kami magkatabi na tulog. Pinatulog niya naman ako sa kama at siya sa couch. Mabuti naman at gentleman si Ace kahit paano. Tinutuon niya ang sinabi na hindi ako gagalawin at ipinagpapasalamat ko, yun. Ang problema ko lang din talaga ay paano ko naman irareos ang bawat araw dito sa mansyon. Hindi naman daw ako pwedeng umasta na bilang kasambahay dahil asawa na ako ng isang Ibanez. Ang naisip ko talaga ay magpatuloy na lang ng pag-aaral, pero hindi ko alam kung papayagan ako ng asawa ko. Pati si Daddy Ramon ay kailangan kong i-consider dahil nag-e-expect pa naman ito ng apo. Pero hindi niya naman siguro ako ibuburo sa loob lang ng mansyon. Tutal ay inis naman sa akin ang asawa ko. Iniisip ko na maghanap na lang ng trabaho na pwedeng pagkakitaan para may sarili akong pera. Matapos ng ilang kamustahan sa mga bainan ko ay tuluyan na kaming umakyat ni Ace sa kwarto namin. Hapon na at konting pahinga lang ay sasabay naman kami sa dinner mamaya. Pagkapasok sa kwarto ay biglang bumalik sa akin ang alaala kung saan natulog kaming dalawa ni Ace na magkayakap sa kama nito. Reminiscing something. Bigla akong napakislot sa tinig ni Ace na nasa likod ko na pala. Nakatayo kasi ako ilang hakbang at nakatitig lang sa kama. Ha! Bigla tuloy akong napalingon. Ang lapit lang ng asawa ko sa akin kaya bigla akong natigilan dahil kitang-kita ko kung gaano na naman siya kagwapo. Sa ilang araw naman na magkasama kami ay puro sulyap lang ang nagawa ko. Gusto ko sana siyang titigan ng matagal pero hindi ko na nagawa dahil nauna siyang magising sa akin. I'll sleep in the bed. It's up to you if you want to sleep there. Kung gusto mong matulog sa couch o sa lapag ay hindi kita pipigilan. Kahit naman saan ka matulog, still walang mangyayari. Hindi ako papatol sa bata. Nakaramdam ako ng kirot sa sinabi ni Ace. Madalas niyang litanya iyon na hindi niya ako type. Hindi papatulan etc. etc. Ilang beses ko, yun narinig sa kanya. Paulit-ulit lang. Nilagpasan na naman ako ni Ace at nagtungo sa closet. May kinuha siya doon na damit at nagtungo na sa bathroom. Doon lang ako nagpakawala ng malalim na buntong hininga nang wala na ang presence niya. At least kahit maliit na percent ay nasasanay na akong nandyan lang si Ace sa paligid ko. Ngayon ay nagkaroon ako ng time na libutin ng tingin ang magiging kwarto ko from now on. Napansin ko na may nadagdag na 2 closet doon na kulay baby pink. Nilapitan ko, yun at nang binuksan ay mga damit pang babae ang naroon. Partikular ay mga pinamailing damit sa akin ng parents ni Ace. Ang isa naman na closet ay puno ng mamahalin na gamit, bags, sapatos, sandals. May vanity mirror na rin at may kung ano-anong brands ng lotion na mamahalin. May make-up, pabango na ang mga tatak ay afford lang ng mga mayayaman. Nakakalula ang mga presyo ng mga gamit na naroon. At obviously ay para sa akin ang mga iyon. Hindi na sana sila nag-abala na bilhan ako ng ganito. Malamang na mga magulang pa rin ni Ace ang may gawa nito. Muli akong bumalik sa closet para kumuha ng damit na pamalit. Isang cotton short at blouse ang kinuha ko. Yung mga ganoon na tela at style ay parang pwede na rin na ipanglakad, pero dito ipang bahay ko lang. Naupo naman ako sa couch at hinintay ang paglabas ni Ace para ako naman ang makapagpalit ng damit. Napatingin tuloy ako sa couch na iyon at kasya ang 2 tao. Hindi ako makakatulog dito ng maayos kung sakali. Muli kong tiningnan ang kama mula sa pagkakaupo. Sobrang laki noon at kahit malikot pa siguro akong matulog ay kasya kami ni Ace kung naroon ako sa pinaka-edge. Pero sa tingin ko ay pinaparinggan talaga ako ni Ace na huwag matulog doon sa kama. Baka hirap ito na matulog sa couch nang nasa hotel kami. Kaya siguro maagang nagising. Iniisip ko na lang na baka sa sahig na lang ako matutulog dahil baka mas lalo akong hindi makatulog sa isipin na magkatabi kam. Hanggang sa lumabas na si Ace. Mukha na siyang fresh kahit na hindi naman siya naligo at nagpalit lang ng damit. Simpleng short at shirt lang ang suot niya pero nag-umapaw ang apil niya. Pumasok na rin ako sa loob ng banyo.
Sinadya kong tagalan ang pagbibils at ayaw ko pang makasama sa labas ng kwarto ang asawa ko. Nang lumabas ako ay nakita ko si Ace na nakaharap sa laptop nito. Sure naman akong mapapansin niya na nandito na ako dahil narinig niya naman siguro ang pagbukas ko ng pinto. Pero hindi niya ako nilinggan man lang. Sobrang workaholic naman, sa isip-isip ko. Dahil mukhang wala naman kaming pansinan ay naisipan ko na lalabas na lang ako ng kwarto at magpunta ng kusina. Na-miss ko si Lola at gusto ko siyang kausapin. Naglakad na ako papalabas ng pinto. What the hell? Agad akong kinabahan nang marinig ang galit na boses ni Ace na nagpalingon sa akin. Nagulat akong bigla itong tumayo at nagmamadaling lumapit sa akin. Halos 2 hakbang ang pagitan namin nang huminto siya. Bakit? May problema? Problema? Are you really trying to seduce someone kaya ka nagsusuot ng sexy na damit? Mataas pa rin ang boses ni Ace na pinutol ang sasabihin ko. Sinabayan pa niya ng matalim na tingin na parang gusto akong sakmalin sa inis. Bigla akong nagulat sa sinabi ni Ace. Kumunat ang noo at matapos ay sinipat ko ng sarili ko. Sakto lang naman ang suot ko. Hindi naman sobrang fit pero litaw ang hubog ng katawan ko. Hindi naman malazwa ang short dahil lagpas kalahati ng hita ko ang haba nun. Grabe, napaka-judgmental naman talaga ng asawa ko, seduce agad. Pero maayos naman, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko dahil isang hakbang pa ang ginawa ng asawa ko at matapos ay hinawakan niya ako sa braso. Nanlaki ang mata ko sa gulat lalo na at nilapit niya sa akin ang katawan at ang mukha niya. Naging gahibla na lang ang pagitan ng mga mukha namin. Sa isip ko ay kitikot takot na mura ang sinasabi ko dahil sa biglang tumama na sa akin ang hininga niya. Bigla akong nakaramdam ng panlalambot ng tuhod. Tapos, yung tibok ng puso ko ay sumabay pa. Pakiramdam ko ay naririnig na ng lalaki ang kalabog ng dibdib ko kahit hindi pa nagkakadikit ang mga dibdib namin. Pero mas nagulat ako nang biglang ang galit na mukha ni Ace ay mabilis na palitan ng pagkagulat. Baka nabigla lang din ito sa sariling reaksyon na masyadong overacting. Bigla niyang binitawan ang braso ko pero hindi pa rin nilalayo ang mukha sa akin. Parang madudulang pa rin ako sa lapit ng pagitan namin. Mahinang mura ni Ace na doon sa nakaawang kong labi nakatingin habang naging mapunggay ang mata na unti-unting parang pipaykit na. Venus, apo, napasinghap ako sabay hawak sa dibdib ni Sir Ace at naitulak ang lalaki. Bigla ko tuloy nakita ang pagkagulat sa mukha ni Ace na kanina ay parang pahalak na sa lips ko dahil sa sobrang lapit namin. Venus, muling katok ni Lola at tuluyan na akong bumalik sa wisyo. Bigla ay umatras ako mula kay Ace at agad akong naghabol ng hininga kahit hindi naman naglapat ang mga labi namin. Bumigat na kasi ang paghinga ko kanina sa tindi ng kaba na naramdaman, hindi pa man ay parang nauubusan na ako ng hangin. Nakita kong biglang nag-iba ang tingin sa akin ni Ace. Mula sa pagiging malalamlam ng mata nito ay bigla naman na tumalim ang tingin nito sa akin. Dahil sa kaba na naramdaman ay bigla akong umiwas sa kanya at nagpunta ng mabilis sa pinto at binuksan iyon. Bumungad sa akin si Lola na nakangiti. Pero nang makita niya ako ay biglang kumunat ang noo niya. Venus, may problema ba? Bigla kong na-realize na hindi pa ako nakakamove sa muntik nang mangyari kanina sa pagitan namin ni Ace. Pakiramdam ko ay sobrang nagbablush pa ang mga pisngi ko. La, kayo po pala, may kailangan po ba kayo? Mukhang nakaistorbo ako. Imbes na sagutin ako ay patanong rin ang sagot ni Lola. Naisip ko tuloy na iniisip ni Lola na nag-continue pa kami ng honeymoon dito sa kwarto kahit kadadating lang namin. Hindi, lapalabas nga sana ako para puntahan ka. Pinilit kong maging normal ang ekspresyon ko. Hindi naman masisilip ni Lola ang loob ng kwarto namin dahil nakaawang lang ng kaunti ang pinto. Saglit kong sinulyapan si Ace at nakita kong papasok ito ng CR. Gandan ba? Sige. Kumatok lang ako at baka hindi ka busy. Gusto ko sanang kamustahin ka at papuntahin doon sa kusina sandali. Tapos na akong magluto at maghahain na rin si Gladys. Sabi ni Lola. Sige po, nasa CR pa naman po si Ace, Mauuna na akong bumaba. Sumama ako kay Lola papunta sa kusina. Binaliwala ko na ang suot kung nirereklamo ni Ace. Doon ay nagsisimula na nga silang maghain ng pagkain. Wow, Venus, mukha ka na talagang senyorita. Ang ganda-ganda mo. Kamusta ang honeymoon? Agad tanong ni Ate Trish.
Pati si Ate Gladys ay puro tanong din tungkol sa honeymoon na wala naman na nangyari. Nahihiya akong sagutin ang mga pangungulit nila dahil maririnig pa ni Lola. Tama na ang kwentuhan. Maghain na tayo. Nasa sala na sina Don Ramon at baka magpunta na ng dining area. Sumunod ka na rin doon, Venus. Ako na ang tatawag sa asawa mo. Sabi naman ni Nanay Aim. Mabuti na lang at dumating ito para makaiwas ako sa mga panunukso sa akin. Di naiilang pa ako na puntahan ang mga bainan ko kaya nagpalipos pa ako ng ilang minuto sa kusina. Nag-offer ako na magtitimpla ng fresh juice para sa amin at mabuti naman at hindi na sila kumontra nang nagpumilit ako. Nang mapansin ko na halos patapos na sina Ate Gladys ay nagpunta na ako sa dining table. Naroon na ang mag-asawa na agad kong nginitian. Bigla rin na dumating ang magkapatid na si Grayson at Giovanni. Kita ko kung paano hageran ang tingin ni Grayson ang kabuuan ko, particular sa exposed kong legs. Agad akong nag-iwas ng tingin kay Grayson at mukhang hindi naman niya napansin na nakita ko ang ginawa niya. Bigla naman na dumating si Ace na bagong ligo. Medyo basa pa ang buhok nito. Grabe naman, nadikit lang sa katawan ko ay naligo agad siya. Hindi ko tuloy alam kung positive or negative ang iisipin ko. Naligo ba dahil nandidiri sa akin at nabigla lang kanina, o baka naapektuhan siya sa pagdidikit ng katawan namin kaya bigla siyang nag-init. Sa isipin na iyon ay bigla akong nag-blush. Sakto naman na nagkatinginan kami ng asawa ko. Madilim ang mukha nitong pinasadahan ng tingin ang katawan ko at matapos ay nag-iwas ng tingin sa akin. Bigla tuloy akong nag-worry na baka may nakahalata sa treatment sa akin whole Ace. Nagpunta na sa silya si Ace at sumunod naman ako agad. Tinabihan ko siya at amoy na amoy ko kung gaano kabanggo ang asawa ko at kulang na lang ay mapapikit ako. Nagsimula na kaming kumain. Ramdam ko ang pagkailang lalo na at pinagsilbihan ako ng mga kasama ko. Ilang sandali lang naman ay tahimik nang kumakain ang pamilya. Panaka-naka ay nag-uusap sina Daddy Ramon at Ace. Tungkol sa business. Tito, biglang singit naman ni Grayson sa usapan nila Ace at Daddy nito. About my proposal on venture with the Cervantes as a CEO, I didn't approve the proposal. Nagulat akong biglang pinutol ni Ace ang sasabihin ni Grayson. Tumaas ang boses ng asawa ko at nabitawan pa nito ang spoon and fork kaya halatang nagdabog ito. Ace, why didn't give Grace proposal a chance? Biglang diin naman ni Doña Tasha. Right, tita. Biglang singit naman ni Giovanni. Pinakita sa akin ni Gray ang proposal niya. And I think you think what? Putol ni Ace sa sinasabi ni Giovanni. That his proposal will earn billions for the company. Wala ka na nga sa Ibanez Shipping ay nangingialam ka pa rin sa operations ng company, Gio. Why don't you focus on your new position as CEO of the new company? Bigla akong natense sa eksena dahil mukha nagkakainitan ang magpipinsan. Pero biglang pumagitna si Daddy Ramon at sinabing hindi ito ang lugar para pag-usapan ng tungkol sa mga isyu nila sa negosyo. Halos nahirapan akong lumunok dahil sa awkwardness na naririnig ko ang problema nila. Tapos isa pang nagpapa-awkward sa pakiramdam ko ay para lang akong kumakain sa carinderia na may katabing hindi kakilala na customer. Si Ace kasi, hindi man lang ako pinansin na parang hindi kami magkakilala, parang na out of place tuloy ako. Though kahit naman sa napakitang tao na tinatanong ako kung nag-enjoy ba ako or what. Pero ano pa bang I expect ko? Galit siya sa akin at ayaw niya akong pakisamahan. Siguro na bad trip din si Ace sa mga pinsan niya. Lalo na at parang close si Doña Tasha sa magkapatid. Napansin ko lang naman na mas pinapaboran ni Doña Tasha sina Grayson at Giovanni kesa sa sarili nitong anak. Hanggang sa natapos na kaming kumain. Pabulong akong nagpaalam na aakyat na ng kwarto pero parang wala naman na narinig si Ace. Kinuha rin ni Daddy Ramon ang atensyon ng anak kaya mabilis na lang akong nagpunta ng kwarto. Nang makarating sa kwarto ay naupo lang ako sa couch at kinuha ang cellphone para libangin ang sarili. Halos isang oras na at hindi pa rin bumabalik si Ace. Nagpasya na akong maligo na lang para diretso tulog na. Tutal ay puyat naman ako at siguradong magbabawi ang katawan ko. Sobrang fresh ng pakiramdam ko matapos maligo. Lalo na at mga mamahaling toiletries ang gamit ko. Pakiramdam ko at lalo akong kuminis, syempre at doon na rin ako nagbihis sa loob ng bathroom. Walang pijama sa mga damit na binili sa akin.
Ang meron ay puro mga sexy na pantulog. Nagpasya na lang akong isuot ang maluwag na shirt at short dahil parang sobrang sex ng 90s na nakita ko sa closet. Nang lumabas ako ng kwarto ay naroon na si Ace. Nandoon siya sa couch at nakaharap sa laptop. Doon ko pa naman balak magstay at matulog na. Nagkatinginan pa kami ni Ace. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at nagpunta muna sa kama at hintayin ang asawa ko na matapos para makalipat ako doon sa couch. Halos parang walang balak matulog si Ace. Medyo inaantok na ako. Hanggang sa hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Sobrang sarap ng tulog ko at nang magising ako dahil nakaramdam ako ng pananakit ng pantog ay nagulat akong nakahiga ako sa kama habang nakakumot na. May kaunting liwanag mula sa dim light na nakalagay sa side table. Sa kabilang side ng kama ay nakahiga si Ace. Mahimbing na natutulog. Sa wakas ay mamamasdan ko na siya dahil nakatagilid siya paarap sa kinahihigaan ko. Mula sa dim light ay kita ko ang mukha niya. Ang gwapo-gwapo ng asawa ko. Sobrang crush na talaga siya ng batang puso ko nang una ko pa lang siya makita. Pero sa ilang araw na napalapit ako sa kanya ay bakit parang mas lumalalim pa ang nararamdaman ko kahit na ang sanggit niya sa akin. Sa lapad ng kama ay kasya ang 2 tao sa pagitan namin. Kinabahan pa rin akong gumalaw dahil baka magising si Ace. Opportunity na talaga ito na nakikita ko siya dahil gusto ko talagang kabisaduhin ang bawat hilatsa ng mukha niya. Lumipas yata ang ilang minuto at hindi ko na mapigilan ang ihi ko. Kailangan ko nang ilabas. Marahan kong tinanggal ang nakabalot na kumot sa akin. Napangiti ako dahil sigurado akong hindi naman ako nagkumot nang naupo ako dito sa kama at ang tanda ko at nakaupo lang ako habang nakasandal sa headboard. Ibig sabihin ay inayos ako ni Ace sa pagkakahiga. Kung ganon ay concern siya sa akin. Sa isipin na iyon ay ewan ko ba kung bakit ako kinilig. Isang Ace Brian Ibanez ba naman ang mag-care sa akin? Parang feeling ko ang ganda-ganda ko. Nakabangon naman ako nang hindi nagising si Ace. Nagpunta ako sa banyo at umihi. Nang makabalik ay muli ako humiga at pamwesto nang nakatagilid paarap kay Ace. 3:00 pa lang ng madaling araw pero para biglang hindi na ako makakatulog dahil gusto ko na lang masdan ang mukha ng asawa ko. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas hanggang sa matulog akong nakangiti dahil sa malayang pagtitig sa mukha ni Ace. Ace Brian Ibanez mahinang mura ko sabay mabilis na pag-iwas sa mukha ng natutulog na si Venus. Tuluyan na akong lumayo sa napakagandang si Venus. Hindi ko na siya pwedeng titigan ng matagal dahil tumitigas na ako sa simpleng titig pa lang sa labi niya. Bakit ba ganon ang labi niya? Tinitignan ko pa lang ay gusto ko nang sipsipin. Good thing hindi niya nahuli nang hinalikan ko siya ng honeymoon namin. Sinubukan kong maunang magising kay Venus para matitigan siya ng husto. Bagay na hindi ko pinapahalata sa kanya. Ayoko na mahuhuli niya ako na sinusulyapan siya. Hindi alam ni Venus ay malaya ko siyang nahawakan at nahalikan during our honeymoon. I gave her a smack habang tulog siya. Pero pinagsisihan ko iyon. Hindi dapat ako nagpapaapekto sa karisma niya. I thought, huling beses ko na siyang hahalikan ng araw ng kasal namin. I admit na hindi ko napigilan ang sarili na hindi halikan ng torrid si Venus. Ang sarap ng lips niya. Nenas lang naman ako kay Grayson na halatang iniinis lang ako, I know he likes Venus. But worst, Venus is smiling back at him at malamang na nagugustuhan niya si Grayson dahil magaling mambola ang makong na, yun. I suddenly remember the first kiss we shared during our wedding. Until now ay hindi ko pa makalimutan ang labi ko kung gaano kalambot ang labi ni Venus. Kaya siguro muntik na akong makalimot na naman nang bago kami mag-dinner last night. Muntik ko na naman siyang mahalikan. Nagtungo na ako sa bathroom. I took a bath para mawala ang init na nararamdaman ng magising at madatnan ang nakakaakit na mukha ni Venus. Mahinang mura ko nang bigla na naman na makita ang mukha ni Venus sa isip habang nakatapat ako sa shower at nakapikit. Tumigas ng gusto ang pakiramdam ko. I didn't have a choice but to use my hands again. Just to satisfy my need. Ilang beses ko na ba itong ginawa ng dahil kay Venus? Matapos niya akong pikutin ay ilang paraos na ako gamit ang palad kapag nasa kwarto na ako at bigla siyang dumadalaw sa isip ko.
Lalo na at naaalala ko, yung araw na nahuli kami na magkayakap sa kama na kahit anong gawin ko ay hindi ko maalala sa sobrang kalasinggan kung paano ako napasok ni Venus sa kwarto ko. But the worst thing I did was go to the comfort room of the municipal hall para magparaos. Mabuti na lang at hindi nahalata ng kahit na sino ang ginawa ko kahit aksidente na natalsikan ko ng sariling katas ang polo ko. At kagabi din ay napilitan akong magparaw sa CR at diretso ligo na lang para mawala ang pag-iinit ng katawan ko dulot ng muntik na namin nahalikan. Damn you, Venus. What are you doing to me? I cursed after I satisfied myself. Nakaraos ako gamit ang palad ko. No way. I'm just attracted to you. Pero sisiguraduhin ko na mawawala rin ang kung anong nararamdaman ko. Hindi ako papayag na mahulog sa patibong mo. Pinikot mo ako. You're just acting innocent. Pero sigurado akong galawan mo lang iyan para mahulog ako sayo. Nagpapanggap na inosente pero deep inside may tinatagong kalandian just like my late wife. Venus, kakain na. Narinig kong tawag ni Lola. Kanina pa ako gising at nagmumuni-muni pero tinatamad pa akong bumangon. Kasi kakain na naman ako kasama ang pamilya Ibanez. Sobrang pagkailang na talaga ang nararamdaman ko kapag kasabay ko ang pamilya ni Ace. Pakiramdam ko ay diretso na sa stomach ko ang pagkain dahil ang hirap ng lunukan. Para lang akong sampad sa hapag dahil sarili kong asawa ay hindi ko naman nakakasama kumain. 3 araw na rin ang nakakalipas mula nang umuwi kami dito sa mansion matapos ang honeymoon. At simula noon ay ramdam ko ang pag-iwas ng asawa ko sa akin. Kapag nagigising ako ay wala na si Ace sa kama. Mabuti nga at doon niya ako pinatulog. Nagtangka kasi ako na matutulog sana sa couch at sinungitan niya lang ako at sinabi pa na baka may makahalpa sa amin at pagbintangan siya na pinahihirapan niya ako. Hindi raw ako makakatulog ng maayos doon. Ang hirap sakyan ng ugali ni Ace. Sala sa init, sala sa lamig. Concern na hindi ko maintindihan. Wala naman problema sa pagtulog dahil mabuti naman at hindi maniaki si Ace. Parang ayaw nga akong tinitingnan. Pero dahil sa pagtulog ko sa kama ay nagkakaroon ako ng chance na laging matitigan ang asawa ko kapag himbing na ito sa pagtulog. Lagi akong nakangiti na natutulog dahil busog na busog ang mata ko at gwapo ang nakikita ng mata ko kapag tip-aikit na ako. Nagigising kasi ako sa madaling araw para umihi. Tapos doon walang kamalay-malay si Ace na nakakabisado ko na ang mukha niya sa kakatingin ko. Venus. Muling tawag ni Lola sa akin. Napilitan akong tumayo. Pinagbuksan ko si Lola ng pinto. Apo, pinapatawag ka na ng mga baynan mo. Bakit nakapantulog ka pa? La, pwede ba napakisabi na lang na hindi muna ako makakasabay kasi masama ang pakiramdam ko. Bigla ko naman na nakita ang pag-aalala sa mukha ni Lola. Hinawakan niya pa ako sa noo para tingnan kung may lagnat ako. Masakit sayo. Nahihilo ka ba? Nagsusuka. Ano ang hindi po, La? Wala pong masakit. Ang totoo po ay tinatamad lang ako. Assurance ko na lang sigurado ka, Venus. Hindi kaya. Buntis ka na. 1 buwan na rin nang may nangyari sa inyo ng asawa mo. Bigla naman akong natigilan sa sinabi ni Lola. Dahil ayoko naman na isipin niya na buntis ako ay nagpasya na lang akong magbihis at sumunod sa dining area. Ayoko rin kasi na ang mga biyenan ko ay isipin na buntis na ako. Parang nalilang ako na sa edad na 18 ay mabuntis ako at malaman ng iba kong kakilala. Nahihiya ako sa part na never nga akong nagka-boyfriend at mabalitaan na lang ng ilan na nabuntis na ako. Isipin na nasa loob ang kulo ko. Nang makababa ako sa dining area ay naroon ang mag-anak except Ace. Nakita ko agad ang malagkit na tingin sa akin ni Grayson, though kahit papaano ay nabawasan leon at pilit nitong umiwas sa akin. Dahil siguro sa pagsaway ni Mommy Tasha sa pamangkin. 1 beses ay narinig ko ang usapan nila sa garden. Buti na lang at nakapagtago ako at hindi nila napansin na napakinggan ko. Sinasabihan ni Mommy Tasha ang pamangkin na umiwas sa akin dahil nahahalata niya raw na madalas akong tinitingnan ng pamangkin niya na si Grayson. Naguguluhan na lang din ako kay Mommy Tasha. Mabait naman siya sa akin. Pero pagdating kay Ace ay parang napapansin ko na hindi sila close. Mas close pa nga ito sa 2 pamangkin. Masyadong busy yata ang asawa mo, Venus. Tanong ni Daddy Ramon habang kumakain na kami. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. He's very busy lately, Tito.
Biglang singit ni Grayson. Dahil siguro sa mga bagong company policies ng Ibanez Shipping. Nakahinga naman ako ng maayos na silang dalawa na ang nag-uusap ng tungkol sa business. At nakikisama rin sa usapan si Giovanni. Lately, sa ilang araw na pagsabay ko sa pamilya ay napapansin ko na kung bakit naiinis ang asawa ko sa dalawa. Siguro kung ako nga si Ace at nakikitang pumapapel masyado ang pinsan niya sa magulang ay sasama rin ang loob ko. Bigla ay naawa ako sa asawa ko. Siguro kagaya ko ay kinyo lang din siya sa atensyon ng magulang. Kagaya ng naramdaman ko, pero close naman sila ng daddy niya. Sa side lang siguro ng mommy niya. Hanggang sa natapos na kaming kumain. Sina Daddy Ramon at ang magpinsan ay pumasok na sa mga trabaho nila. Pabalik na ako sa kwarto ko para na naman magkulong kagaya ng ginagawa ko ilang araw na ang nakakaraan. Wala naman kasi akong ginagawa. Hindi rin ako makabuelo kay Ace tungkol sa gusto ko sana na magkaroon ng pagkakaabalahan. Venus, bigla naman akong tinawag ni Mommy Tasha. Napahinto ako at hinarap ang bainan. Mommy, how are you? Kamusta kayo ng anak ko? Is there something wrong? Is he avoiding you, kaya palagi siyang umaalis ng maaga? Hindi ako makasalita. Sa simula pa lang naman ay alam kong alam ni Mommy Tasha na napilitan lang si Ace na pakasalan ako. Itong si Daddy Ramon lang naman ay feeling na okay kami ni Ace. Nako, hindi naman po, baka busy lang po sell Ace. Tumanggaw-tango naman si Mommy. Ayoko pa mag-open sa kanya. I know, he doesn't like you, hiha. Huwag mo nang itago sa akin. I know my son. Doon naman ako natigilan. Siguro dahil pareho kaming babae kaya sense niya. But I know that you like him. Nakikita ko sa mata mo, Venus. Naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. So obvious akong may crush sa anak niya. Iba ang tumatakbo sa isip ko. Siguro ay iniisip ni Mommy Tasha na sinadya kong ipikot ang talaga anak niya para may kasal kami. Bigla akong nahiya sa naiisip. Why don't make some move para magustuhan ka rin niya? I like you, Venus. Gusto ko na maging maayos ang pagsasama niyo ng anak ko. Gaya ng sinabi ng asawa ko. Ace is not getting younger at gusto na namin na magkaapo. I have an idea. Natitigilan naman ako sa mga narinig ko sa bainan ko. Mabait naman siya pero ewan ko, something's off sa ugali niya. Ano po, yun? Tanong ko na lang. Why don't you make some lunch at ihatid mo sa office ni Ace? I'm sure matutuwa iyon. Even her late wife ay hindi ginawa yun. Panipi. Hindi naman na nagtagal ang pag-uusap namin ng bainan ko. Bumalik na ako sa kwarto namin ni Ace. Sobrang boring dahil wala naman akong magawa sa loob ng kwarto kagaya ng mga nakakaraang araw. Inisip ko kung susundin ko ba si Mommy Tasha sa suggestion na ipagluto ko si Ace at dalhin sa office nito. Sa huli ay naisipan kong gawin ang sinasabi ng mommy ni Ace. Hindi lang dahil sa sinabi nito. Pero deep inside ay bigla akong kinilig sa isipin na parang uliran na may bahay ako at pagsisilbihan si Ace. Ano kaya ang magiging reaksyon ng asawa ko? Nagpunta ako sa kusina para magpatulong kay Lola na magluto. Maaga pa naman at aabot ako sa lunch. Hindi naman ako expert sa kusina pero halos ako ang lahat na naghiwa, hanggang sa nagluto ng chicken afritada. Nag-guide lang sa akin si Lola ng mga dami ng sangkap. Sobrang saya ko na nakaluto ako ng ulam para sa asawa ko. Tinikman naman ni Lola at masarap daw ang luto ko. Pati kina Ate Gladys at Ate Trish ay ipinatikim ko rin. Hanep, baka lalong ma-inlove ang asawa mo sa'yo, Venus. Tukso ni Ate Gladys. Agad naman akong nag-blush. Sabi nga nila, a way through a man's heart is through his stomach, kaya baka mag-iba na ang treatment sa akin ni Ace. Excited akong umalis ng bahay. Natagalan din ako sa harap ng salamin at nakadalawang outfit pa ako na palad. Sa huli ay nagsuot ako ng isang sleeveless dress na 2 inches above the knee ang haba. Sakto ang hapit sa katawan ko at kita ang hubog ko doon pero hindi naman super fit. Lumitaw pa rin ang kaseksihan ko. Nalaman ni Mommy Tasha na nagluto ako at todo support pa ito na pinahatid pa ako sa driver papunta ng opisina. Malapit lang naman ang, may appointment ka ba? Tanong sa akin ng marteng receptionist. Wala, ihahatid ko lang sa asawa ko ang lunch niya. Bigla naman na nabigla ang receptionist. Tinignan niya pa ako mula ulo hanggang paa.
Pero bigla naman na lamambot ang tingin niya sa akin. Ay ma'am, kayo ang bagong asawa ni Sir Ace. Tumango ako. Feeling ko na bigla ito. Siguro dahil sa edad ko. Nagulat siguro na bata ang asawa ng amo niya. Ay, nako, ma'am. Batang-bata pala ang napangasawa ni Sir. At ang ganda pa. Ngumiti na ang ako ng tipid doon sa receptionist. At least hindi naman kay lihim na may asawa na si Ace. May tinawagan ng babae matapos sa phone. Please proceed to 18th floor. Nasa meeting po si Sir pero doon na daw po kayo maghintay sa office niya. Magalang na nakangiti sa akin ang babae. Sumunod naman agad ako. Pagkaakyat ko doon sa 18th floor ay sinalubong agad ako ng isang babae na sa tansya ko ay nasa mid-20s na. Ma'am Venus. Ikaw po pala yan. Sobrang bata niyo pala. Ngumiti na lang ako sa nagpakilalang Secretary Noel Ace. Pinapasok niya rin ako ilang sandali sa loob ng opisina ni Ace. Nasa meeting pa raw ang asawa ko at baka abutan ng lunch bago matapos. Pagkapasok ko naman sa opisina ni Ace ay namangha ako sa pagiging elegante ng loob no. Parang amoy na amoy ko pa ang asawa ko kahit wala siya sa kwarto. Naupo ako sa couch at ang lambot noon. Nilapag ko sa table na naroon ang dala kong lunchbox at nag-relax sa couch. Naramdaman ko ang pagod bigla dahil sa pagluluto at biyahe papunta dito sa opisina. Nakaka-relax dito sa loob ng office ni Ace pero pinipigil kong antukin. Patanjin tingin ako sa orasan at lumagpas na ng 10 minuto sa alas 12 ay hindi pa rin bumabalik si Ace. Bigla tuloy akong nag-alala na gutom na ang asawa ko. Kinaikit ko ang mga mata ko. Sa sarap at lambot ng inuupuan ko at para talaga akong hinhele at naglakbay ang diwa ko. Nakaramdam ako ng antok, hanggang maramdaman ko na lang ang masuyong haplos sa pisngi ko. Parang may naamoy akong pamilyar sa ilong ko kasabay ng mainit na hininga na tumatama sa mukha ko. My God! Hininga ni Ace, yun. Magkalapit lang ang mukha namin. Agad kong ginalaw ng bahagya ang mukha ko kahit nakapikit pa. Bigla naman na nawala ang hininga sa may mukha ko pati ang kamay na nasa pisngi ko. Mukhang inilayo ni Ace ang mukha niya. Venus. Narinig ko ang baritonong boses ni Ace.